Sabi nila, continue this investigation and whatever I find to submit to them. And number two, sabi nila, whatever support I need from them, pwede daw ako bigyan ng suporta in terms of the investigations I'm doing about infrastructure projects. Ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure si Health Secretary Teodoro Herbosa kasunod ng ginagawang pag-iikot ng kalihim sa mga super health centers sa bansa. Sa kanyang ulat sa komisyon, sinabi nito na nagsisimula na ang Department of Health sa ginagawa nitong case build-up kaugnay ng operasyon ng mga naturang pasilidad kung saan marami ang tila may irregularidad. Batay sa kanilang pag-iikot, aabot sa 300 super health center ang hindi pa gumagana hanggang ngayon sa kabila ng ulat na ang mga ito ay natapos na. Mula 2021 hanggang buwan ng Oktubre ngayong taon, mayroon ng nasa 800 super health centers sa bansa ang tapos na. Subalit sa pag-iinspeksyon ng DOH, natuklasan ng ahensya na 500 lamang sa mga ito ang natapos at 300 pa ang under construction. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program ng pamahalaan. When I reviewed the super health centers, there are 818 that have been actually funded. 818 and about 500 were completed. That means yung remaining 300 are ongoing. Pero those that have been completed, chinek namin. Ilan ang functional, ilan ang not functional. Ang tawag namin, ready for occupancy. Kasi yung completed, nalilito kami. Kasi nga meron, kagaya sa Marikina, completed phase 1. So parang naloko ko doon. Ayon sa kalihim, sang-ayon ang ICI sa pagpapatuloy ng investigasyon nito at nangako ang komisyon na tutulong upang matukoy ang posibleng irregularidad sa mga nasabing pasilidad. Samantala ayon kay Herbosa, malaking hamon sa investigasyon nila ang kaugnayan ng Department of Public Works and Highways at local government units sa implementasyon ng proyekto. May ilang probisyon nito na nasa DPWH at LGU ang mandato. Aniya, hindi dapat nasa isa lang maibunton ang sisi sakaling may matuklasan ngang irregularidad sa proyekto. Remember, hindi ako investigator. I'm a doctor, so I'm making sure that these health facilities, if they were finished, should be giving health services to the people in that community. Pero initially, Secretary, who needs to explain, the DPWH or personnel from the DOH or LG? Yung tatlo. Because that's the difficulty here with the local health system. Ang mga kasali dito is the LGU, our regional office, and the implementer, the DPWH. So it cannot be put on one. Sa ngayon, ayon kay Secretary Herbosa, magsasagawa sila ng beripikasyon sa totoong estado ng mga super health center at handa nilang isumite sa ICI ang resulta ng kanilang investigasyon. Batay rin sa rekomendasyon ng ICI, sinabi ng kalihim na bubuo ang DOH ng Action Center o Citizens Participatory Audit upang mismong ang publiko ang magsumbong sa nakikita nilang anomalya. And this means reporting. Actually, sabi ko nga sa kanila, since I started investigating the health centers, may mga nagme-message na sa akin sa social media about specific health centers in their specific locations. Pera naman to ng mga taong bayan. So yung taong bayan na rin ang mag-report sa akin ng mga facility na nakapadlock or hindi gumagana. Paliwanag ni Secretary Herbosa, nakita niya ang lawak ng kanyang responsibilidad, subalit nais niyang linawin na hindi ang DOH lamang ang dapat sisihin. Handa naman aniya siya upang masolusyonan ang kinakaharap na problema. See, the problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, everybody blames the Secretary of Health for poor health care. So, bibisitahin ko yan. Super health center yan, di naman ako magpapatakbo niyan. Pero yung pala, may epekto pala yun. That's my power. I discovered that in Antipolo yesterday. Pag bibisitahin mo pala, biglang tatakbo siya. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.